Ang kwento ay nagsisimula sa isang savanna sa Africa, kung saan nakararanas ng matinding tagtuyot ang mga hayop dahil hindi damaloy ang taunang pagbaha sa lambak. Isang meerkat na nagngangalang Billy ang lumabas upang maghanap ng tubig para sa kanyang pamilya, ngunit na-distract siya nang makita ang kanyang kaibigang leon na si Socrates. Sa halip na magpatuloy, naglaro muna siya ng golf hanggang sa dumating ang kanyang asawang si Bonnie, na naghanap sa kanya. Ilang sandali pa, dumating ang isang babaeng giraffe at isang elepante na nagrereklamo dahil wala pa ring tubig mula sa kabundukan at unti-unti nang natutuyo ang mga ilog sa delta. Ngunit hindi nila alam na ang dahilan ng tagtuyot ay ang malaking dam na itinayo sa malayong lugar. Samantala, sa kabila ng mundo sa Arctic, isang polar bear na nagngangalang Sushi ang nawalan ng tahanan dahil sa tuluyang pagkatunaw ng mga yelo sa rehiyon. Wala siyang magawa kundi lumutang sa isang bloke ng yelo hanggang sa dalhin siya nito sa karagatang Pasipiko. Sa malayo naman, isang barkong minamaneho ng mga lasing na tripulante ang bumangga sa isang malaking bato at nagbuhos ng langis sa dagat, dahilan upang mapalayas ang mag-asawang pagong na sina Winston at Winifred mula sa kanilang dating tirahan. Sa Australia naman, isang sunog na nagmula sa isang motorsiklo ang lumamon sa kagubatan, dahilan upang mapilitang lumikas ang kangaroo si Tony at ang kanyang kaibigang si Smiley upang maghanap ng bagong matitirhan. Samantala, sa loob ng isang barko, isang tandang na nagngangalang Charles ang muntik ng gawing pagkain ng isang kusinero. Sa kabutihang palad, nakatakas siya mula sa pagkakatali at tumalon sa dagat, kung saan napadpad siya sa isang lumulutang na bathtub. Sa loob ng bathtub na ito, naroon sina Toby, Smiley, at ang mag-asawang pagong na nagkataong nasa parehong paglalakbay. Kasama rin nila si Sushi, ang polar bear, at lahat sila ay patungo sa delta sa Africa matapos marinig mula sa mga migratory birds na may isang paraiso para sa mga hayop doon. Dahil may karanasan si Charles sa paglalakbay at naghahanap rin siya ng ligtas na lugar, sumama siya sa kanilang biyahe. Matapos ang ilang araw ng paglalakbay, sa wakas ay narating nila ang lupa at naglakad patungo sa disyerto upang maabot ang kanilang destinasyon. Sa Africa naman, si Billy ay muling lumabas upang maghanap ng tubig, ngunit may kumakalat na usap-usapan na nag-aaway ang mga buffalo at rhinoceros sa pinagkukunan ng tubig dahil walang gustong magpatalo sa kung sino ang unang iinom. Binalaan si Billy ni Jason na huwag munang lumapit hanggat hindi pa natatapos ang sigalot, ngunit hindi siya nakinig. Matapang siyang pumagitna sa mga buffalo at rhinoceros at sinimulang punuin ng tubig ang kanyang lalagyan. Dahil dito, nagalit ang mga hayop at sabay-sabay siyang hinabol. Sa sobrang bilis ng kanilang pagtakbo, natapakan si Billy at napalugmok sa lupa sa harap mismo ng kanyang asawa at anak. Bagamat basag ang kanyang lalagyan, bumangon si Billy at umuwi upang makaharap ang kanyang asawa. Takot na takot si Bonnie dahil pakiramdam niya'y mauubusan na sila ng tubig at mamamatay sa uhaw. Pinakalma siya ni Billy at pinanggakwang hahanap siya ng tubig at hindi uuwi hanggat hindi siya nakakahanap. Bago umalis, kinausap muna niya ang kanyang anak upang aipangako ang tubig, ngunit galit siyang sinagot ng bata. Sinabi nitong puro pangako lang siya na hindi naman natutupad at tinawag siyang talunan. Labis na nasaktan si Billy sa mga sinabi ng kanyang anak, kaya malungkot siyang umalis upang hanapin ang tubig. Una siyang nagtungo kay Socrates, ang kanyang kaibigang leon, upang ipaalam ang plano niyang umakyat sa kabundukan para maghanap ng tubig. Ngunit binalaan siya ni Socrates na upang makarating sa kabundukan, kailangan niyang dumaan sa Valley of Death, isang lugar na walang sino mang nakakabalik ng buhay. Sinabi rin ni Socrates na hindi siya maaaring sumama sa paglalakbay. Dahil dito, nagpa siya si Billy na maglakbay ng mag-isa. Nararamdaman man ang takot, patuloy na naglakad si Billy ng napakalayo hanggang sa makarating siya sa pasukan ng lambak. Doon, nakita niya ang tatlong buwiter na sabik dahil inaakala nilang magkakaroon sila ng bagong bangkay na kakainin. Dahan-dahan siyang pumasok sa lambak, nanginginig sa takot habang napapalibutan ng mga kalansay ng iba't ibang hayop. Bigla niyang naramdaman ang isang kamay sa kanyang balikat. Agad siyang napalingon, nanginginig sa kaba, ngunit napalitan ito ng ginhawa nang makita niyang si Socrates pala. Nagbago ang isip ng leon at napagdesisyonang samahan si Billy sa paghahanap ng tubig. Ang masayang sandali nila ay biglang naputol nang lumitaw ang itim na leopardo na naninirahan sa lambak. Agad silang tumakbo sa takot. Si Socrates ay tumakbo sa ibang direksyon, habang patuloy na hinahabol ng leopardo si Billy hanggang sa wala na itong matakasan. Natigil ang meerkat at natulala, nanginginig habang papalapit sa kanya ang mabangis na hayop. Ngunit laking gulat niya nang biglang tumigil ito at lumingon palayo. Si Sushi, ang polar bear,
ang dahilan kung bakit umatras ang leopardo. Lumapit siya kay Billy at malakas na umungal, dahilan upang umatras at tuluyang tumakbo ang mabangis na hayop. Nang tuluyan na itong mawala, lumabas na mula sa kanilang mga pinagtataguan ang iba pang hayop na bumibiyahe kasama nila. Pinakilala nila ang kanilang sarili kay Billy at Socrates. Kinagabihan, nagtipon ang mga hayop sa paligid ng apoy. Habang natutulog ang iba, nanatiling gising si Socrates at Billy. Tinanong ni Billy ang leon kung paano niya nakuha ang peklat sa kanyang mukha. Dito, ibinahagi ni Socrates ang isang madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Mayroon siyang kapatid noon, at lagi silang magkasama, ngunit isang araw ay binaril ito ng isang mangangaso. Napatay ang kanyang kapatid sa parehong lambak, at sa insidenteng iyon, nataman din ng bala ang kanyang ilong. Simula noon, pinangarap na ni Socrates na mabuhay ng payapa ang lahat ng hayop at wala ng mangangaso sa kanila. Kinabukasan, naiwan sina Charles kasama ang nanghihina ng si Sushi at ang matatandang pagong, habang sina Toby at Smiley ay sumama kina Billy at Socrates sa patuloy nilang paglalakbay upang maghanap ng tubig. Sa dulo ng lambak, natuklasan ni Billy ang isang napakalaking dam na siyang dahilan kung bakit natuyo ang tubig sa savanna. Umakyat siya sa hagdan at nakita niyang ang dam ay itinayo upang magsupply ng kuryente sa isang marangyang resort. Ang resort na ito ay kasalukuyang tinutuluyan ng mga delegado para sa isang climate conference at pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Mr. Smith. Gamit ang isang bangka, tumawid ang mga hayop sa dam at nakarating sa resort. Agad na tumakbo sina Toby at Smiley, masayang nagtatampisaw sa inumin na natapon sa paligid. Samantala, pumunta si Billy upang uminom ng tubig ngunit napagtanto niyang napapaligiran pala siya ng mga tao. Sa parehong sandali, pumasok si Socrates sa bulwagan, dahilan upang magtakbuhan sa takot ang mga tao. Nang mabalitaan ni Mr. Smith na may isang leon sa resort, agad siyang tumawag sa isang mangangaso, ang parehong taong pumatay sa kapatid ni Socrates, upang wakasan din ang buhay ng leon. Pagdating ng mangangaso, nakita niyang si Billy lamang ang naroon, kaya't agad siyang nagpaputok ng baril. Sa sobrang takot, nagtatakbo si Billy at tumalon sa isang malaking aquarium. Ngunit sa loob, inatake naman siya ng mga isdang naroon, kaya napilitan siyang lumangoy papunta sa ibang bahagi ng tubig. Dito, bigla siyang nilamon ng isang peteng. Mabuti na lang at agad din siyang dinura, palabas, kaya't napunta siya sa isang pool. Doon siya nakita ng anak ni Mr. Smith, na agad nag-abot ng kamay upang tulungan siya. Ngunit bago pa siya makalabas, pinindot ng mangangaso ang isang button na naglabas ng malakas na agos ng tubig, dahilan upang matangay si Billy pababa sa drain. Sa kabutihang palad, nailigtas siya mula sa tubig ng isang chimpanzee na nagngangalang Toto, ang mascot ng hotel. Habang nagtatago sa hotel, natagpuan din ni Toto ang iba pang mga hayop at sama-sama niyang itinago ang mga ito sa isang suite upang ilayo sa mangangaso. Habang nagmamasid, narinig ni Toto si Mr. Smith na inuutusan ang mangangaso na huwag patayin si Socrates, kundi paputukan lamang ito ng pampatulog upang may benta sa isang kasino sa Las Vegas. Agad siyang bumalik sa kwarto ngunit nadatnan niyang nagkalat na ang mga hayop. Sa inis, tinanong niya kung bakit sila naroon sa resort. Ipinaliwanag ni Billy na nagpunta sila roon upang maghanap ng tubig. Dahil dito, nagplano si Toto na buksan ang dam upang muling damaloy ang tubig sa lambak at makabalik na sa savanna ang mga hayop, sapagkat masyado na silang nakagambala sa resort. Dinala niya sila sa control center at sinabihang maghintay sa labas habang siya ang magbubukas ng dam. Ngunit kahit pinagbawalan na niya, sumunod pa rin ang mga hayop sa loob. Sa loob, tinamaan si Socrates ng pampatulog, at aksidenteng napindot ni Billy ang isang button na nagbukas ng dam. Sinubukan niyang tulungan si Socrates, na unti-unting nawawalan ng malay, pero natangay siya ng tubig at itinapon palabas kasama sina Toby at Smiley. Pagbangon nila mula sa lupa, nakita nilang paparating ang poacher sakay ng kanyang sasakyan, kaya dali-dali silang tumakbo. Kinuha ni Toby si Billy at isinilid sa kanyang pouch, habang si Smiley naman ay pilit na lumaban, pero wala rin siyang nagawa at naihagis lang sa lupa. Sa kabutihang palad, nailigtas sila ni Charles at ng mga pagong, na nagpatalisik sa sasakyan ng poacher hanggang bumangga ito sa bato at nawalan siya ng malay. Lumayo sila sa mas ligtas na lugar, at isinalaysay ni Billy ang lahat ng nakita nila sa resort, pati na rin ang pagkakakulong ni Socrates. Napagpasyahan ni Charles na kailangan nilang tipunin ang ibang mga hayop upang sagipin ang leon at mabawi ang tubig para sa lambak. Samantala,
Nagising si Socrates sa hotel matapos mawala ang epekto ng pampatulog at napansin niyang nakakulong siya sa hola. Nasa tabi niya si Toto, na nagsabing nakatakas ang kanyang mga kaibigan. Sa savannah, matinding uhaw na ang nararamdaman ng pamilya ni Billy, at pinag-aagawan na lang ng mga buffalo at rhinoceros ang natitirang tubig. Hindi nagtagal, dumating sina Charles at ang iba pang hayop sa savannah, at agad siyang lumapit kay Angie, ang pinuno ng mga hayop. Sinabi niya kay Angie na natuklasan ni Billy kung saan kinokontrol ang tubig, kaya iniutos nitong hipan ang Great Horn upang tipunin ang lahat ng hayop. Tumunog ang tambuli, at nagtipon ang lahat ng hayop sa savannah, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Hinay pa ni Angie ang kanyang trumpeta upang patahimikin ang lahat bago magsalita. Inihayag niya na ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganitong pulong sa savannah. Ipinaalala rin niya na dapat itong isagawa ng mapayapa, at walang hayop na dapat manakit ng iba. Matapos nito, binigyan niya ng pagkakataon si Billy na magsalita. Inilahad ni Billy sa mga hayop na ang tubig, na dapat sana'y dumadaloy sa lambak patungo sa savannah, ay sinasara ng dam. Ipinabatid din niya na nakakulong si Socrates sa hotel, kaya kailangan nilang magmarcha papunta sa dam upang mabawi ang tubig. Sa kasamaang palad, hindi siya sineryoso ng ibang mga hayop dahil kilala na siya bilang isang talunan. Habang hindi pinapansin ng mga hayop ang kanyang babala, sumingit ang matandang mag-asawang sina Winston at Winifred. Ikinwento ni Winifred kung paano winasak ng mga tao ang buhay ilang sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanilang kasakiman. Sinabi niya na ang dating payapang tirahan ng mga hayop ay naging marumi at nakakalason dahil sa mga kemikal na inilalabas ng mga pabrika. Winifred ay nagbabala sa mga hayop na kung hindi sila kikilos at lalaban, aagawin ng mga makasariling tao ang natitirang paraiso para sa kanila, ang savannah sa Africa. Tumahimik ang lahat habang iniisip ang sinabi ng matandang pagong. Nang maghiwa-hiwalay sila sa gabi, binawian ng buhay sina Winston at Winifred sa edad na 715. Kinabukasan, kumalat ang balita ng pagkamatay ng dalawang pagong sa buong savannah. Nagtipon-tipon ang mga hayop at nagsimula silang magmarcha papunta sa lambak. Pagdating nila roon, nagpatuloy sila patungo sa dam, ngunit palingalinga dahil sa takot sa itim na leopardo. Samantala, narinig ng leopardo ang mga hayop na gumagalaw sa mga bato at naghanda ito ng pag-atake. Tumalon siya kay Charles, pero hindi natakot ang tandang. Sa halip, nagsalita ito ng matapang, dahilan para matarante ang leopardo at hayaang makaligtas si Charles. Sa hotel, napagpasyahan ni Toto na tulungan ang mga hayop. Palihim siyang sumakay sa eroplano ng mga ngaso at pinigilan itong paputukin ang isang missile na nakatarget sa mga hayop. Nang bumagsak ang eroplano, bumunot ng baril ang mga ngaso upang barilin ang chimpanzee, pero isang unggoy ang sumaklolo kay Toto. Samantala, ang mga hayop na nakatayo sa harap ng dam ay nagpasya na magpadala ng mensahe sa mga tao sa hotel sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga bubuyog upang atakihin sila. Habang pinupuntirya ng mga bubuyog ang anak ng may-ari ng hotel, pinalaya naman ni Maya si Socrates mula sa hola. Nang makawala, nagharap ang leon at ang mga ngaso, na biglang naalala kung sino siya mula sa nakalipas. Unti-unting lumapit si Socrates sa kanya, kaya't sa takot ay natamba ito sa pool. Pagkatapos, pinindot ng leon ang isang pinjutan na nagpadala sa mga ngaso pababa sa imburnal. Sa labas, sinimulang pukpukan ng mga hayop ang pader ng dam, ngunit tila walang epekto ang kanilang lakas. Biglang dumating ang mga buffalo at rhinoceros, sabay-sabay nilang binangga ang pader. Habang ginagawa nila ito, lumabas ang mga ngaso mula sa isa sa mga butas at nawalan ng malay matapos maamoy ang nakal-alasong utot ni Smiley. Sa itaas ng dam, lumitaw si Socrates, kaya tuwang-tuwa si Billy at nagsimulang tumugtog ng tambol habang nagsasaya ang mga hayop. Kinuha ni Billy ang tirador at pinaputok ang isang bato sa butas ng dam, na muling nagpagana sa missile na naipit doon kanina. Sumabog ito, dahilan upang gumuho ang dam. Bumagsak ang tubig, bumaha sa buong lambak, at tinangay ang mga hayop pabalik sa savannah. Sa wakas, nakuha rin nila ang tubig na kanilang matagal nang inaasam, kaya't namuhay silang masaya sa kanilang tahanan. Samantala, nawasak ang buong hotel, at natulala na lamang ang may-ari nito kasama ang kanyang anak habang pinagmamasdan ang maligayang mga hayop sa malawak na kapatagan ng savannah. Sa sumunod na climate conference sa United Nations sa New York, dumagsa ang mga hayop upang ipahayag ang kanilang saloobin at panagutin ang mga tao sa kanilang mga ginawa. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit sa susunod na movie recap.
Hanggang sa muli, manatiling masaya at chill lang.